So for today's video, bigyan ko po kayo ng idea kung ano po yung ginamit namin na pillow block para sa gate na 7 feet po ang taas. So ang ginamit namin is pillow block size 1. So tip ko lang po sa inyo kapag gagamit po kayo ng mga pillow block bearing, katulad nito, ito pong ginamit namin is size 205, number 1 po siya, 1 inch. So dapat ang bibili nyo po na tubo ay hindi po kasing sukat po nung bilog po nung inyong pillow block bearing. Sukatin nyo po yung pinakabilog, doon po pinapasok yung tubo. So kailangan mas maliit po. Kung 205 po yung size po ng pillow block, 1 inch po yon. Pero ang bibili nyo pong tubo is 3/4 para pumasok po yung tubo. So yun po yung maglalak dun sa pillow block bearing. Yan na rin po kayo ng idea. Ito po yung mga sizes ng mga pillow blocks. Yung 204, yun po yung pinakasunod po sa maliit. Meron po kasing 202, so hindi po siya masyadong gamitin. Yung 204, ang size niya is 3/4 inch. Yung 205 is 1 inch. Yung 206 is 1 and 1/8. 207 is 1 and 1/4. And then 208 is 1 and 1/2. 209 is 1 and 3/4. 211 is 2 inch. So kung ang gagamitin nyo katulad nito, yung 205, 1 inch, ang gagamitin nyo pong tubo is 3/4 para pumasok po siya doon sa bilog ng pinaka-bearing po ng pillow block. At dito naman sa dalawang tenga ng pillow block, yung butas na yan para ma-drill mo siya sa wall, sa concrete wall, ang ginamit po naming size ng Dynabolt is 5/16. So yun po yung kasya dyan. So instead na gumamit po kami ng mga plain sheet, ang ginamit po namin pang cover doon sa tubular is WPC na solid planks. So para meron kayong idea, ang size po ng mga solid planks is ito po ay 14 cm which is 5.5 inch at yung thickness niya po is 10 mm, 1/2 inch at ang haba naman niya is 10 feet, 2.90 meter. So, meron din pong available na ang lapad is 8 inch. Pero dahil walang stock na color na gusto namin, yung ganitong kulay, yung parang caramel. So, yung 14 cm na lang po yung aming pinili. At yung ginamit naman namin na bolt para doon sa planks is yung tech screw na stainless at yung washer na stainless. Dapat ang gagamitin namin is carriage bolt. Yung parang ang head niya ay mababilog, malapad. Pero dahil napakamahal nung carriage bolt dahil kailangan namin ng 255 pieces. So papatak siya ng 6,000. So ito na lang yung alternative na ginamit namin, yung tech screw na stainless. At nilagyan na lang namin siya ng washer para magmukha siyang malapad. So yun lang yung idea para mas makatipid kayo kung ganito po yung design ng gate ang gusto nyong gawin. For your reference, ang sukat po ng frontage is 3.4 meter. Lagpas 10 feet siya. At yung gate naman is 7 feet. Ang cost po ng materials na nagastos dyan ay 25,000. So, ang mga ginamit po na materials is 2x3 by 2.0 na tubular, yun po yung pinakamakapal. And then 1x2 by 2.0 na tubular at flat bar at PRB. So, yung sukat po na ginamit namin sa barrel bolt is PRB 5/8. So, para din meron po kayong idea, yung ginamit namin pong mga bakal, yung size ng bakal is 2x3 by 2.0. Yung 2.0, yun po yung makapal na klase po ng mga tubular. And then, gumamit din kami ng 1x2 by 2.0. And then, flat bar na ang size is 1/4 by 1/2 inch. At yung PRB na 5/8 na ginamit sa barrel bolt, yung flat bar, yun po yung ginamit namin pang tapal po sa cylindrical hinges at siya po yung ginawa naming singsing para sa barrel bolt. So tip lang din po sa inyo, kailangan po i-primer nyo po yung inyong mga bakal using epoxy primer or kung nagtitipid pwede naman red oxide para hindi po siya mabilis mabakbak yung pintura. Bago nyo po siya i-top coat ng preferred nyo po na pintura na pang bakal, pwede naman yung mga enamel paint or yung mga lacquer type na paint. Kung ginawa namin na gate is 4 na fold po siya. At para ma-fold po, ang ginamit namin is cylindrical hinges na size 5/8. So, tip ko lang din po sa inyo para mas matibay po ang inyong gate. Kailangan po yung cylindrical, hindi nyo po siya direkta na i-welding sa mismong tubular. Lagyan nyo po siya ng flat bar bago nyo po siya i-welding para mas matibay po at hindi po mabilis matanggal yung pagkaka-welding doon sa cylindrical hinges. Yung WPC na solid planks, yung front lang niya po ang meron pong haspi. So, ganito yung itsura ng likod po ng mga solid planks. So, ang kapal niya halos 1/2 inch. Ganun lang po yung thickness.
Kung interested po kayong malaman kung ano po yung mga ginamit naming materials para sa ganitong klase at design ng gate, comment down below or you can message me sa aking FB Santos M. Dari. At kung meron kayong mga questions and suggestions about sa mga construction tips, hacks, and prices, you can DM me. Bye and God bless!